Ang payo ng ating Kuya Luisito sa mag-aaral po siyang mabuti, and yung pag-aaral po niya is gawin po niyang inspirasyon yung ginagawa po ng family po niya na sakripisyo. And kasi po pag nakapagtapos po siya ng pag-aaral, mga kapatid naman niya po yung tutulungan niya po para maging successful po silang yun po. And yung barkada na yan, pwede mo tanggalin yan kasi yung barkada hindi nawawala yan. Pwede mo pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, pwede mong balikan yan. Pero yung pag-aaral, kasi pag tumanda ka na, mahirap nang bumalik. Maraming salamat sa lahat ng gaano pa po maraming mga ginawa kong kasalanan sa hindi pa rin po ako nakalimutan. Ayun po guys, stop po muna natin. So just a heads up lamang po, and this video is another throwback po. This was a vlog, I believe from 2 years ago, kung saan nga po is itong nga po yung time na huminto po sa pag-aaral ang isa sa member ng Tekram Kids noon na si Tipoy. Huminto po siya ng pag-aaral at yun nga po, nagbigay ng payo si Luis sa kanya, isang tagos sa pusong payo kung saan nga po is talagang naiyak si Tipoy dahil nga po sa payo na ito. And naisip kasi ni Tipoy na sa kabila nga po ng mga nagawa nga po niyang mga pagkakamali, mga ganito ganyan, ay hindi pa rin po siya nakakalimutan ng kanyang dating mga kaibigan. Yun nga po ang Tekram Kids. So ito po, ipapatuloy po natin ang panonood at maghanda po kayo ng panyo guys kasi medyo baka maiiyak po kayo sa video na ito. So tara po. mahirap talaga yung buhay, pero kailangan mo magpatuloy para doon sa pangarap mo sa pamilya mo at sa'yo. Si Kuya Luis mo, nasan siya nung ilang taon ka na? 11 po nang nakita niyo po ako. 11, pero anong taon kang mga sa tingin mo na, mga 9 o mas bata pa, 8? Kasi mga tito ko po yung kasama. O tignan mo, 8 siya, nasa bukid naman siya. So yun pala, si Luis is 8 years old pa lamang siya, is nasa bukid na nga po siya. At nung 11 years old na nga po siya, is yun nga po yung time na nakita nga po siya nila Tekram, nila Tekpo rin doon sa sa itikan, sa putikan na nagpapastol nga po ng itik. Pero sa kabila nga po na nangyari kay Luis, na ganoon nga po kahit na sobrang hirap ng buhay nila, ay talagang naipagpatuloy po niya ang kanyang pag-aaral. Dahil nga po sa tulong din po nila Tekram. And also, itong si Tipoy is, kumbaga, tinutulungan naman ito sa pag-aaral. However nga po, siguro dahil sa kahirapan ng buhay, ay nakapag-decide nga po siya na huminto na lang. Nagana ng itik, ganong kainit siya. Ang payo ng ating Kuya Luisito sa mag-aaral po siyang mabuti, and yung pag-aaral po niya is gawin po niyang inspirasyon yung ginagawa po ng family po niya na sakripisyo. And kasi po pag nakapagtapos po siya ng pag-aaral, yung mga kapatid naman niya po yung tutulungan niya para maging successful po silang yun po. And yung barkada na yan, pwede mo tanggalin yan kasi yung barkada hindi nawawala yan. Pwede mo pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, pwede mong balikan yan. Pero yung pag-aaral, kasi pag tumanda ka na, mahirap nang bumalik. Kaya lagi mong isipin na kailangan natin masunahin yung pag-aaral natin. Kasi dyan tayo natututo sa mga mahirap na yan. Lahat naman tayo dito dadaan sa mahirap na pagsubok na yan, pero mas mainam na yung mauna yung mahirap na pagsubok kaysa mahuli yun. After that, yung naman tayo, maging masaya naman tayo sa buhay, yung kakalabasan yan. And yun lang, mahalin mo yung family mo, and isipin mo yung mga tumutulong sa atin, ganyan, na nagsasakripisyo sila. Saka yung sa pag-aaral, yung mga ganyang baon, isipin mo yung iba din nating kaklase, ganyan din. Mga mahirap lang din sila, pero pinipilit nila mag-aaral kahit wala silang baon kasi pagka nakapagtapos na sila meron na silang yan, magkakaroon sila ng bahay kasi successful sila. Kaya yun, mag-aaral ka mabuti, and nandito lang kami ng Tekram Kids. Thank you. Aral ka mabuti. Grabe, no? Grabe talaga yung mindset ni Luis ba? Alam mo yung napakalalim po talaga niya mag-isip, napakalawak po niya mag-isip.
talagang napakagaling po niyang magpayo. Kumbaga, yung pagpapayo na ibinibigay ni Tekram sa mga beneficiaries niya is talagang namana o nakuha ito ni Luis. Kasi talagang, alam mo yung napakagaling talaga niya magpayo. Kumbaga, wala siyang pag-aatubili na magbigay ng ganito, magsabi ng ganito, ganyan. At tuloy-tuloy pa yung pagpayo, walang putol-putol ba. So, ibig sabihin talaga is nasa puso na ni Luis, nasa puso't isip nga po niya ang mga payo na iyon para sa mga kabataan na katulad nga po niya, katulad nga po ni Tipoy. At nakakatuwa po yun, sabi ni Luis na andyan lang palagi silang Tekram Kids para kay Tipoy. So, ibig sabihin talaga na kahit gano'n man kalaki ng pagkakamali na nagawa ni Tipoy, is hindi pa rin nila ito nakakalimutan. At yun nga po siguro ang dahilan kaya mas lalong naiyak nga po si Tipoy. Suko na ako. Kayo na lang camera mo. Kuya Noah. Si Kuya Noah. Yun. Para hindi tayo mahirapan, mag-aaral muna tayo. Para bago tayo magtrabaho, may marami na tayong alam sa marami na tayong alam sa buhay, and sumunod ka palagi sa mga magulang mo, and iwasan mo muna yung pagbabarkada dahil meron naman barkada na hindi ka nila ipapahamak, pero piliin mo yung hindi ka papahamak. And ayun, nagustuhan ko yung sabi ni Noah na yun nga po, pwede namang magbarkada pero piliin nga po yung barkada na hindi siya ipapahamak. Which is tama po yun, like nga po ngayon kay Luis, diba? Yung mga barkada niya is mga ka-churchmate nga po niya, which is mga mababait na bata, mga maka-Diyos na bata. So yun po yung tamang barkada na piliin din po ni Tipoy, yung mga mababait na mga kabataan, at huwag yung mga pasaway, yung may mga bisyo, mga ganito ganyan. Kasi ang isang tao kapag nakasama sa barkada na mga bad influence ay nagiging bad influence din po siya. Kumbaga, nakukuha po niya kung ano yung ginagawa ng mga barkada. So, for example, kay Luis, kung since mga barkada nga po niya is mga maka-Diyos, mga batang simbahan, so yun din po ang nakukuha ni Luis, yung pagiging isang maka-Diyos, pagiging isang mabait na bata. aral ka lang mabuti. Yun lang po. Anong napag-isip-isip po sa mga payo ng mga kuya mo? Ano po, papasalamat po talaga ako kasi kahit gaano pa po karami yung mga ginawa kong mga pagkakamali, hindi pa rin po nila ko Masaya na nakita mo ulit sila. Sa mga hindi po pala nakakaalam, si Tipoy po ang isa sa pinakauna talaga na naging member ng Tekram Kids. I believe yung pinakauna din naman talaga na Tekram Kids, of course, resident Tekram Kid na talaga yan si Noah. Then yung isa nga po, yung umalis na, then si Kuya Luis, then si Pretty Boy. Then pagkawala ni Pretty Boy, parang pumalit na nga din po sila Dandan, sila Tipoy. So sila po talaga yung mga pinakauna naging part ng Tekram Kids. Maraming salamat pa rin sa lahat ng gaano pa po maraming mga ginawa ko kasalanan sa hindi pa rin po ako nakalimutan. May halo kong pagsisisi na tumigil po ako sa pag-aaral. Pinagsisiyan ko po talaga. Yung luha ko talaga nito mababaw. Alam mo yung luha, yun nga po yung luha ni Tipoy is napaka-sincere po ng mga sinabi niya. Talagang ramdam ko po yung bawat bigkas po ng mga salita niya, yung pasasalamat niya na hindi siya nakalimutan sa kabila nga po ng mga nagawa niya mga kasalanan. Isa dyan pa nga din po ang mga bata, ang Tekram Kids para suportahan siya. So alam mo yung ramdam na ramdam ko po yung emosyon ni Tipoy dito. Na ano lang po talaga ako kasi sa dami-dami ko pong ginawang pagkakamali, hindi pa rin po ako nila kinalimutan. Kaya nagpapasalamat po pa rin sa inyo, Tatay Rom, dahil kahit gaano po karaming
ang ginawa ko kasalanan sa inyo. Nandito pa rin po kayo para ilusin yung mga pagkakamali ko. Hindi ko naman kayo kayang kalimutan lang na ganun. Boy. Ay, sorry po. Hindi ko po na yung pangalaman ko sa inyo na mag-aaral po ako. Grabe, tumindig yung balahibo ko sa pagsabi ni Tipoy na Tay, sorry po. At sobrang laki ng pasasalamat niya kasi yun nga, sa kabila nga po ng mga nagawa niyang kasalanan is andyan pa rin po yung kanyang Tatay Ram na sinusuportahan siya at yun nga po itinutuwid ang pagkakamali niya. Salamat pa rin po talaga ako tayo kasi nandiyan po kayo, tumatay pangalawang magulang na tinatama po yung mga pagkakamali namin. Yun po. Naluha ako saglit guys sa ang maganda dito kay Tipoy kasi yun nga po, aminado naman siya na nagkamali siya, ganito ganyan, tapos yun nga po, nagsisisi siya, kumbaga humingi din po siya ng tawad kay Tatay Ram dahil sa pangako niya na mag-aral, tapos yun nga po, huminto siya. So yun po yung maganda din, pero I'm not sure kung ngayon is nagpapatuloy po kasi sa pag-aaral, pero kung sakali man ay dapat talagang ipagpatuloy po niya kasi para din sa magandang kinabukasan niya. So yun po, hanggang dito na lamang po. God bless po and bye for na po.